Good morning, good afternoon, and good evening to each and every one of you in 195 nations. And we welcome you to our second service here in the VCF Glorious Home Church. So we also welcome all of our Eagles who are continually supporting hindi lang ang VCF Glorious, kundi every home churches of VCF Coronadal. Come and join us in our praise and worship. Hallelujah! Let's praise God and sing songs, dancing for the Lord of Lords. Praise Him with a grateful heart. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kaya mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kahit saya-saya ng puso kong ito, kahit saya-saya, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y Pag-ibig maapaw. mo'y umaapaw sa buhay ko. Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Hindi ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kahit saya-saya ng puso kong ito, kahit saya-saya, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y Pag-ibig maapaw. mo'y umaapaw sa buhay ko. You have so much to give. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kaya. Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kaya. Kahit saya-saya ng puso kong ito, kahit saya-saya, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kaya. Di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw Jesus ang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kaya. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di
ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Panginoon, maraming salamat. Salamat na nararanasan namin Ikaw sa araw-araw ng aming buhay. Sa lahat ng oras, andyan ka. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Amen. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Magandang umaga. At ito po ay ang aming VCF Glorious Home Church. At inaanyayahan po namin ang aming mga kapatiran sa lahat ng parte ng mundo. At sa umagang ito, tayo po ay magdagdag ng ating kaalaman at sa araw na ito, alam ko na may inihanda ang Diyos sa bawat isa, maging sa lahat ng nanonood at nagjo-join sa amin sa aming ministry ito. At alam po namin na sa panahong ito, kailangan ng bawat isa na ito ay marinig. At ang salita ng Diyos ang siyang may kapangyarihan na magbago sa lahat. So let's welcome our young people. So we believe that there is something good will gonna happen to you, to me, and for all of us. Magandang umaga. Praise the Lord. Praise God! Magandang umaga, tanghali at gabi sa lahat ng mga nanunood kung saang lupalop man kayo ngayon ng bansa or ng mundo. We welcome you all with the love of the Lord, and we are continuously thanking each and every one of you for supporting this ministry, supporting this English or Tagalog English service, and of course for continuously hearing and hearing the Word of God. And we continuously believe that as you hear and hear and hear and listen to the Word of God, you will grow spiritually and you will grow maturely. And of course, you will experience the power of our Lord Jesus Christ. So bago po kami mag-share ng mga young people together with Pastora Jennifer, before we will share our inputs, we would like to welcome ang ating mga super mommies, super mom ng VCF Glorious. They have a lot actually of testimonies that they are about to share to you. They have a lot of experiences and learnings na gusto nilang ipahiwatig or i-share sa ating lahat ng mga nanonood, lalo na po sa mga mommies dyan, single mom ka man, married mom ka man, frustrated mom ka man, or kung ano ka mang klaseng mama o magulang. Surely makaka-relate po kayo sa kanila, and you will know the Lord Jesus Christ more through them. So we will give them 2 to 3 minutes ng pag-share nila ng kanilang inputs at pasalamat at the same time. So, our first sharer will be Mommy Aimee Grace Danyos. Yes, praise God. Magandang umaga sa inyong lahat. I'm Mommy Aimee. And then, gusto ko ipagpasalamat kung ano yung ginawa ng Panginoon sa araw-araw. At isa na dito, yung narinig yung unang service namin, yung anointing through judge. So, nagpapasalamat ako na dahil sa paghuhusga, yung panghuhusga is not only masama siya, depende yan sa heart mo, sa niluloob ng iyong puso. Sapagkat, ika nga, pag yung puso mo ay hindi nasa sakto, or kumbaga, hindi na nilalagyan ng salita ng Panginoon, you will think of it na parang parang masama. But when you are in the Word of God, it will become a constructive criticism, and that judgment will help you to grow. So for me, ang daming mapanghusga, hindi lang husgahan sa left and right, but then in the world, it's really judge you. At the same time, there's rejection. Kasi nga, people are really judging you based on your appearance, based in what you are doing. But then when the word comes, it really helps you because a lot of helper helps you kung paano itama o iayos ang iyong daan. Kasi pag wala yung salita, hindi mo talaga makikita yung self mo na ay may pagkakamali ka pala na dapat mo itama. Kasi hindi lang yung tao sa palibot mo ang magja-judge sa iyo, kundi pati rin ng Panginoon. So glory to God sa araw na ito. At the same time, meron pa tayong next mommies na magsasalita. Thank you. Praise God. So thank you so much, Mommy Aimee. Our next speaker will be Mommy Tranquiline Doliente. Yes, God. Hallelujah. Good morning to everyone.
Okay. Napapasalamat ako today sa topic natin na anointing to judge. Maalala ko nga, noong nasa service pa ako, I'm a retired police officer. Naalala ko noon na ang sabing judgment, binigyan din kami noon ng karapatang mag-judge to investigate. Kasi nga, na-assign ako sa investigation section for 16 years. So nga, as an officer noon, pagkatapos ng aming investigation, dinadala namin yan siya sa judge. To judge that people na kinuna namin ng investigation. Kasi kami, as an PNP officer, ma-translate ko, I mean, sa spiritual compare sa dito sa mundo. No, as an officer, pag sinasabing kasing judgment, para kang mayroong ka ba? Kahit nga kami noong nasa service pa ako, pag dinadala namin yung offenders doon sa opisina ng judge, even kami, kinakabahan din kasi kami nga, meron din kaming gumagawa ng mga statement ng mga victim. Hindi rin kami ang magsasabing tama yung ginawa namin, kundi may judge na magja-judge sa ginawa namin. Like ngayon, as spiritual people, nga sabi nga sa 1 Corinthians 2 verse 15 to 16 kanina, if the Holy Spirit, binigyan ka ng, if ang Holy Spirit andyan sa'yo, ang Holy Spirit mismo ang magja-judge, not you. Kasi nga, napakahirap din mag-judge. Kasi sabi nga niya dyan, hindi ka pwedeng mag-judge, baka ikaw i-judge din according sa iyong ginagawa. So glory to God, sabi ko gani na madali lang mag-judge. Pag sarili mo lang ang magbe-base ka in your own understanding and in your own views, napakahirap mag-judge. But yun, as a spiritual people now, na naghihintay tayo ngayon sa pagdating ng totoong judge sa buhay natin, yun nga, nakikita ano ba yung ginawa mo. Maano mo ba, mag-gauge mo ba o ma-measure mo ba ang sarili mo kung ikaw ba i-judge, kung ikaw ba makakapasa sa judgment ng Panginoon sa pagdating ng judgment. Kasi nga, like kami na mga PNP, inihaharap namin ang offenders sa harapan ng judge. Then ang judge ang bahala doon. Like kita, tayo pa rin na mga anak ng Diyos na pagdating ng panahon, pasok ba ako o ligtas ba ako according sa aking ginagawa? So napakaganda ng topic na anointing to judge. Kasi nga pag ang Diyos, pag ikaw maraming nalalaman o ikaw maraming ang Holy Spirit andyan sa'yo, hindi na ikaw mismong mag-judge. Kasi nga, mag-judge ka according sa kung ano yung nalalaman mo at according din sa mga ginagawa mo. Kasi nga, ang judgment is hindi sabing, like sa atin dito sa mundo, mag-judge ka according sa yung nalalaman, walang pakialam ang mga tao, whatsoever ang judge, kasi nga, judge ka. But pag ang Panginoon ang nag-judge sa'yo, yung katotohanan ng ginawa mo lamang at yung katotohanan ng maling ginawa mo lamang ang i-judge niya. So, glory to God. So, praise God. Ako si Aisa Umpad Aurelia from Leyte. Leyte pa talaga. Layo-layo, napunta sa Coronadal. So, I'm praising God kung how God judges, kung paano niya ako ginudge, kung umpisa pa lamang. Nung kasagsagan ng andun ka pa sa kasalanan, kung paano kanya binago. Ang pag-judge kasi ng Panginoon is hindi siya masama. At saka yung mga nagja-judge o nagko-correct sa iyo, like sa mga pastor, sa mga leader, kung kino-correct ka sa mga mali mo, is dapat i-ano mo siya na positive way. Naalala ko noon sa debate namin doon sa school. Yun ano ko sa debate sa school, ang mga panel of judges is may mga komento talaga sila na paano mag-ano ng business plan. So, kung i-ano mo siya na negative is
pangit talaga ng mga sinabi nila. Hindi mo bago pa lang kami nagplano ng business plan. Tapos i-judge kami agad ng ganun para hindi naman kami mga professional pa. Like din dito sa spiritual. Lalo ka kung baby ka pa sa espiritu is may hurt ka talaga, masasaktan ka. Pero kung magiging matured ka na is ang dating na lang sa iyo pag kinorek ka is para maging maging faithful ka sa Panginoon, para maging correct ang life mo, ang life mo dyan sa Panginoon. Dahil kung walang correction, walang mag-judge sa iyo is magpapatuloy ka lang kung anong ginagawa mo na kasalanan. So I'm praising God kung paano ni Lord binago yung buhay ko, binago ang buhay namin mag-asawa. Kung dati palagi kami nag-aaway. So I'm praising God dahil sa correction, dahil sa salita ng Panginoon is pareho kaming nagbago. Nagkaroon kami ng self-control. Kaya kung walang self-control is siguro wala na din kami, hindi magkahiwalay. Tulad na din ngayon na nangyayari sa paligid na ang mag-asawa is naghihiwalay dahil walang understanding sa lalo na wala ang Panginoon sa kanilang gitna. Kundi ang ginaano lang is yung mag-asawa. Kung wala ang Panginoon sa gitna sa mag-asawa is magiging magulo talaga ang pamilya. Like sa anak, kung hindi natin i-correct yung mga anak natin, kung mali ang mga ginagawa nila, is mapapariwara sila. At saka dapat i-correct natin sila according sa Word of God. So glory to God. Amen. Praise God. Thank you so much for our mommies. Once again, let us give a big clap offering to our Lord Jesus Christ for their changed life. Actually, mahirap pong magsalita dito sa harap, lalo na pag hindi ka nakafocus sa talagang sa Panginoon natin. But because of the anointing that the Lord Jesus Christ gave to each and every one of us as we speak, because He is using our mouth as His mouthpiece. It is not us who is speaking, but it is Jesus Himself. He is just using each and every one of us. So I'm praising God for the lives of our 3 mommies and lahat po ng mga nandito, even the lives of you, live streamers. I am praising God because we believe that as you continuously hear the Word of God, He is continuously changing and doing great things in your life. So once again, good morning. Ako rin po si Tien, one of the young people of the VCF Coronadal, and today, pag-uusapan natin ang tungkol sa anointing to judge. Judge, paghatol. The world is always saying, you don't have the right to judge. Wala kang karapatan para humatol ng kapwa mo tao. Yes, wala kang karapatan na humatol kapag ikaw mismo ginagawa mo yung bagay na na dahilan ng paghatol mo doon sa taong yun. If you're doing the same thing, for example, if that person is a thief, and you steal, and then you're judging that person of being a thief, then you have no right to do that because you yourself, you are a thief as well. Yun po yung ibig sabihin nun. Hindi ka pwedeng mag-judge sa isang tao kung ikaw mismo ginagawa mo yun. But as we look at John 7:24, yes, John 7:24, huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Hindi dito sinabing, huwag kayong humusga habang buhay, period. Sinabi dito, may kondisyon ng paghuhusga ng isang tao. Remember, to judge is to put an end to something. Ang paghatol ay ang paglagay ng tuldok sa isang bagay. You can never judge unless you have the power and the position to judge. Na-explain ko na po dati, but I was reminded again by the Holy Spirit in order for us to understand. Ang isang MTC judge
or municipal trial court judge, hindi siya pwedeng mag-judge unless naka 10 years na siya in serving or in being a lawyer. Ang RTC judge, kailangan niya ng 20 years of experience. Ang Supreme Court judge, kailangan niya ng unless 30 years na experience bago siya mag-judge, maging judge ng Supreme Court. But we are praising God because the moment you receive Jesus, hindi mo kailangang 30 years para lang bigyan ka ng power and authority to judge. The moment you receive Jesus and you align yourself to Him, you align your will, your mind, your emotion, your spirit to Jesus, then you have been given the authority to judge. Judging is hindi siya yung sinasabi nating husgahan natin yung tao dahil pangit siya, dahil may ginawa siyang hindi maganda, o dahil nga pangit yung pag-uugali niya, or maganda siya, magandang pag-uugali niya. No, that's not the criteria of judging and being a born-again believer. Ang pagja-judge natin ay humusga kayo ayon sa nararapat. We need to judge a person in accordance to the word of Jesus, because only Jesus is the righteous judge. And if Jesus is inside of us in the form of the Holy Spirit, we are His extension in this world. What He is doing is what we need to do as well. What He did before is our responsibility here, because we are considered as the body of Christ. Let's go to 1 Corinthians 2:15 to 16 for us na mas maintindihan ang paghatol. But before that, remember that we who have the judge can be judged by no one. Dito sa mundo, if ang Supreme Court judge na ang naghatol, hindi na yan pwedeng mabali ng mga MTC judge or RTC judge lang, because mas mataas ang posisyon ng Supreme Court judge. The same din sa atin. If we are in the position of Jesus, the highest position in this world, the highest position kung saan, kahit saang parte man ng mundo mo yan ilagay, then if we are in the position of Jesus, then yun yung pinakamataas na posisyon na pwede sa atin. And yung mga taong walang sa Panginoon, if they are judging us in accordance to their own will only, in accordance to their own criteria, then hindi yun tatama sa atin. Because we are in the highest position. Sa taong pinanahanan ng Espiritu, the Holy Spirit, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. So, ibig sabihin, if you do not understand something, you don't have the Holy Spirit. So, you need to have the Holy Spirit in order for you to understand the Word of God. Nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makakapagpayo sa Kanya? Wala. Ngunit tayo na taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, tayo na may mga banal na espiritu, kaya nakakaunawa tayo. We can understand the mind of Jesus. Nauunawaan natin ang mga salita na binigay sa atin ng Panginoon. And remember, once again, if someone will judge you without the mind of Christ, then don't mind him. Yun yung paalala sa atin ni Pastora kanina. If sinabihan ka ng mga tao ng kung ano-anong bagay man dyan, huwag kang maapektuhan kapag sila ang mga taong walang banal na espiritu. Maapektuhan ka lang in a good way. For example, if you are being corrected, maapektuhan ka lang in a good way if that person has the Holy Spirit. Kasi we know that when a person has the Holy Spirit and he said or he or she will tell us the judgment in accordance to the Word of God, then that is aligned to the Holy Spirit's will. And lastly, just want to share, every one of us,
everyone who receives the Holy Spirit or lahat ng taong nagtataglay ng Espiritu Santo, once again, di ba, we are in the position of Jesus. And once we are in the position of Jesus, He is doing something sa life natin. Yes, we are not perfect. Maraming mga kailangang i-correct pa sa atin, the way tayo mamuhay, the way tayo magsalita, ang character natin, marami pang i-correct sa atin. Yes, we are not perfect, but the Holy Spirit is doing something in order for us to be better than those people who don't have the Holy Spirit. Kasi nga, we are an example. So lastly, anointing to judge. Anointing is the power of God in the Holy Spirit. And if the Holy Spirit is with us, then we have the power to judge. Glory to God. Amen. Amen. Praise God. So, ako, isa lang ang verse na gagamitin ko. It's in John 12:47 to 48. Alam nyo sa judge, other info lang to ha. A judge, hindi siya necessarily gumagamit ng lahat ng nakalagay sa Constitution and bylaws. Sa isip kasi ng iba, once nandiyan sa trial court, 10, 25, 75 na article ang gamit niya. There are times only 1 or 2 ang gagamitin. So ako, gagamitin ko isang verse. John 12:47 to 48. Ang sino mang nakarinig ng aking mga aral, pero hindi sumusunod, ay hahatulan. Ngunit hindi ako ang hahatol sa kanya, sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ang mga tao, kundi ang iligtas sila. Pause, iligtas sila. The Lord came here because He wants to save us. Yes, God is our judge. But we are given the Word of God, ang Bible, para maligtas tayo dito sa judgment na to because He loves us so much. Kanina nga pinasalita ni Pastora, ang kapatid ko, si Kits, to encourage young people. And since this is the platform for all the young people around the world, we want to encourage you again and again. The Lord wants to save you. Hindi kami nagpunta dito para sabihin nga, bawal kang magsimba, masama ka, drug addict ka, at galing ka sa kulungan, bawal ka dito. No, we accept each and every one. Yes, may mga time, may mga conflict, kahit nga magkapatid, nag-aaway. But the main goal ni Lord is para ang lahat tayo magtulong-tulong. Paano natin maiwasan tong final judgment na to? We share our testimony, nagla-live stream kami, we give you verses, we help you. Sabi namin kung may kailangan kayo, just ask, pray. We will pray for you. We will help you to the best of our abilities by the grace of God and with the help of the Lord. Kasi nga, habang may buhay pa, habang humihinga ka pa at nakakarinig ka pa, may nagsishare pa sa'yo, take that opportunity because the Lord wants to be your lawyer. Gusto niya na kung pwede lang, hindi ka na umabot sa pinakalas ng korte na ma-judge niya. Gusto ka niyang iligtas. Kaya nga itong ang encouragement namin sa lahat na just spread the word. Katulad nito, nagla-live stream kami. We know na sa 1,500, siguro mga 500 lang dyan ang talagang nakinig. Ang iba parang nakinig lang either para mang-insulto, nakinig kasi, ay, something na bago. We share this word because the Lord wants you all to hear. He wants everyone to hear. Kaya nga, nakalagay ito, hindi pumunta ako dito, kundi iligtas sila to save all of us. So we are blessed kasi judgment is equals to love. Yung ko naintindihan, sabi ni Mami Aisa kanina, pinapagalitan tayo ng magulang natin kasi they want to correct us. Ganon din naman, katulad sa amin. Ito na sample, si LJ. LJ is very small. Pero minsan, may mga mali din ako magawa. Ate Shin, di ba bad yan? Ay, tama. The Lord can use anybody, anywhere and every time. Kahit kalaban mo, pwedeng gamitin ni Lord na i-correct ka. Kasi nga, He wants you to be saved. Gusto niya na ma-correction ng ka in any way. Kahit si Mami Lilibet pa yung mag-correct sa'yo. Wala na siyang pakialam kung sino, kahit hindi mo pakilalang tao, bigla na, huy ga, bawal na. Diba ganon? Because He wants to save you, ayaw kanyang mapahamak. That is the love of God. The judgment of the Lord is the sign of His love that He wants to save you. So kung na-cellbar ka na, kung na-receive mo yun, can we give a clap offering to the Lord? Kasi judgment is something to be thankful about. Ako napapasalamat ako sa Diyos kasi yun nga, pag may mga conflict, sample sa amin sa bahay, when there is a conflict, I thank God kasi through those conflict, may naaayos. Through those conflicts, may lumalabas, okay, kailangan pa natin itong ayusin.
ito pala ugali ko na ayaw mo, so ayusin ko. Yan ang ugali na ayaw ko sa'yo kasi masama, ayusin mo. We are all adjusting and we are all doing our best to follow the law. Di ba nga pag mahatulan sa korte, pero pa yung nakalimutan ko ng tawag doon. Basta, they will allow you to stay in, okay, makukulong ka for 3 years. Then after 3 years, laya ka na. Naka-receive ka ng judgment, you have 3 years to correct your attitude, and then come out and serve the Lord. Ganon yung nangyari sa atin, sa amin na mga nasumusunod na kay Lord. Na-correct kami, bunganga mo. Okay, ayusin ko bunganga ko, Lord, so that when the time comes na kailangan ko na gamitin ng bunganga ko, it is to glorify you. So the judgment of the Lord is His love. And then sa 48, may ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Kaya nga, marami dito, isa na ako doon in the past, ayaw na ayaw ko ang kinokorek ako. Kasi feeling ko, pag nakorek ako, parang wala na, ayaw ko na, tapos na ang mundo, parang ganon. Pero nakasabi dito, ang mga salitang ipinangaral ko nga hatol sa kanila sa huling araw. That's why it is very difficult, sabi ni Tintin kanina, to speak here in front of all of you and to spread the word. Kasi may alam kami na sinishare sa inyo. And it is also the word that will also judge us. Kung anong sinabi mo, babalik sa'yo. Kaya yung sinasabi nga nila na mas mabuti pa daw yung walang alam. Namatay ka na lang nung baby ka pa kasi wala kang kasalanan, wala kang alam. Hindi mo alam tama sa mali. But now that you know something, we are reminding each and every one of you, especially yung mga na-backslide, nanlamig sa faith, mga lukewarm, na lahat tayo meron ng alam. And what we know, let that be our guidance. Let it guide us sa kung paano ang tama. It's never too late. So long as may hininga ka pa, it will never be too late for you to come back to the Lord. Kasi nga, basta may narinig ka, doon ko naintindihan nga, kaya pala Lord, gusto mo to spread the word of God sa buong mundo. Kasi gusto mo na hindi ka nila sisihin, alangan naman doon ka sa impyerno. Lord, ba't ako na sa impyerno? Hindi ko naman narinig sinabi mo. No. All of us will be given a chance na marinig itong salita ng Diyos. That's why we need to not just hear the word, but to really listen and put that in our hearts. Nga, bakit kami bold enough to share this? Hindi kami nagsasabi nito kasi perfect na kami now as a person. But the perfect one is inside of us. That's why we are able to judge people based on the word of God. Sinabi nilang lahat kanina, na ang word ni Lord, that's the only thing that is perfect. We judge based on the law. Sa tingin nyo ba ang mga judge dyan sa Supreme Court, sinusunod nila lahat? Baka do not step on the grass, doon pa sila sa grass nag-step. Hindi lahat ng tao dito nakaka 100% na sumusunod talaga sa word ni Lord. But because of His grace, yun nga, we can judge people because of the word of God. And we don't judge people para lang hanapin yung kasalanan nila. Sabi ni Lord, ito, bawal to, bad yan, may impyerno siya. No. We judge people because we want to save them. So if you have a friend, office mate, kung sino man yan, wag mo naman sana diretsuhin niya, mali yan, impyerno ka na. No. That's not the love of God. The love of God is you know what is wrong. You have to also work yourself. Paano mo sila matulungan? Kung meron silang ginawa, nagsinungaling sila, you can just approach them, tell them, share them. But you have to make a relationship with them. Paano mo sila ma-lead? That's why ako, lastly, I'm very blessed for this opportunity sa live stream kasi marami na kaming feedback na nare-receive. Hindi man sila nag-comment, nag-PPM sila sa amin, may taga Davao, may hindi namin kilala, maraming abroad na nag-PPM, that they are really thanking this live stream na ginamit to ni Lord to touch them. Because the Lord wants not just to save the Filipino people na nakakaintindi ng Tagalog, but to every person, every tongue, every heart that is in this world, that they may glorify the Lord Jesus Christ. So praise God. I believe na our last na young people, si Denise, she will also share something that she got kaninang umaga. So glory to God. Amen. Amen. Praise Amen. God. Good morning, magandang umaga sa mga young people, not just young people, but also sa lahat ng mga buhay pa ngayon. You're alive because God allows you to hear His Word and His Word will keep us alive. Kanta yun Amen. And ako napapasalamat din kay Lord for the word judgment today, that it empowers and it gives us a clear perspective of what judgment is. Yun nga sabi ni Sister Tin kanina, that judgment is to stop people from their crooked ways.
stop men from the wrong things that they are doing. And personally, I am judged as well. And judgment is masakit. Pag pinahinto ka sa isang bagay na you used to do it, and pag kinorek ka, parang nandun sa mind natin na, ano to, may masama na ba akong tao, wala na ba akong worth, gusto mo nang magmukmok and so on. But when we understand what judgment is, malalaman natin sa dulo, ay kaya pala pinahinto kami sa mga desisyon namin sa buhay, sa pagiging, lalo na ako, sa pagiging mataray ko, and meron talaga akong unforgiveness dati sa pamilya ko. Ayoko silang patawarin. I will not forgive them. I will obey Jesus, but I will not forgive. Ganun. No, we just pinastop sa akin ni Lord during that time, and I see now the fruit of that judgment na sinunod ko. And I thank God because referring to judgment, we go back sa pinakaunang kanina while listening sa mga sisters natin and sa mga mommies, I was reminded of how God judged Adam and Eve. God stopped them. Yes, He called them, and kung nasaan na sila, and He judged them na, okay, dahil ginawa nyo to, you disobey me, you will be vanished in His garden of everything. Nandun na lahat sa Garden of Eden, ang lahat ng kailangan ng tao. And so, as I reflect to myself, tama Lord, na pag hindi kami nagpa-judge, we will keep on doing things and keep on living outside your garden, outside your place. So, by that, hindi nag-stop ang life kay Adam and Eve, but now look at as we read the Bible, binalik ng Diyos ang mga tao niya sa Garden of Eden. And that's how God loves us, that He judged us in order for us to come back to Him. And I praise God even sa Mark 4:35 kanina, that once we experience series of judgment in our lives, Jesus is inviting us to go to the other side. Yes, we've been judged, but yun na lang ba? Lagi na lang tayo i-judge. Yung mga magulang natin, wag yan, wag mong gawin yan. Okay, tumahimik ka dyan, behave ka, ganun na lang ba lagi? But God also desires us that once we encounter series of judgment, we go higher. Mag-level up tayo, tumawid tayo sa kabila ng lawa. As we read this whole chapter sa Mark 4, ito yung unang sinabi ng Diyos bago niya pinakalma ang storm sa dagat. Pinakalma niya ang wave. When we read this, makikita nyo na sinabi ni Jesus doon, yun na naintindihan ko din kanina, lalo na sa aming breakfast fellowship, na Jesus knows that we can command the storms we can stop the storm in our lives. We can stop the crooked ways. We can judge in our lives kung ano yung mga ginagawa ng darkness, ginagawa ng kalaban to ruin our family, to pull out, pinupull niya from the position of Jesus, pinupull down niya tayo. We are able to stop that by judging according to the constitution and bylaws of our Lord Jesus Christ, which is the Bible, His Word. So I thank God for giving us a lot of revelations day by day, and not just Sunday, but Sunday was just an opening. This is the first day of the whole week, but we have Wednesday, midweek service. We have Friday, equipping the saints. We have PPW, pray, praise, and worship. And wherever Pastor Marlene is bringing his people, her disciples, and even Jesus, His disciples na kami na tinitrain, we believe that the Lord will also make you grow, because Jesus did not desire a baby Christian. He desires a mature Christian who can combat what the enemy is doing. Jesus came to destroy the works of the devil. He came to not just command, not just to bind the enemy, but to sentence them, go back to the place where they belong. So be a deliverer, be a savior. God bless you, everybody. Glory to God. Alright. Narinig ninyo, ang lahat ng nagsalita dito, sila ay na-judge na. Kaya meron na silang anointing to judge.
according sa standard ng Diyos. So, ngayong umaga, bakit tayo nagkaroon? Ano ba ang pinaka-foundational? Bakit tayo nagkaroon ng buhay na may ganito na ngayon? Kung ano meron tayo ngayon, hindi natin maranasan ang mga promise ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Genesis 1:26-27, pagkatapos sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. So ito po ang pinaka-foundation. Bakit nagkaroon tayo ng buhay na marangal, buhay na tama, buhay na tahimik, buhay na may kasiyahan. Nung dumating sa buhay natin ang salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng pagbabago. Yung tinatawag na when the time we got born again, born of the Word. Kasi dati, wala tayong alam sa salita ng Diyos. Kaya nga minsan, kung tayo ay hindi inabot ng kaharian ng Diyos, di ba? Na-mention kanina, ang kaharian ng Diyos ay, in English, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So, nung dumating ang kaharian ng Diyos sa buhay natin, nagkaroon na tayo ng yung buhay na alam na natin na bawat galaw natin ay tama sa mata ng Diyos. Kaya nga na-mention dito na sa Proverbs 14 na hindi lahat sa mata ng tao ay tama. But sa mata ng Diyos, ang dulo nito ay kamatayan. Kaya nga nagkaroon tayo ng kaalaman. Ano ba ang may kaalaman tayo? Kaalaman ng katotohanan. Kaya nga pag magpunta ka sa judge o pag nandun ka na sa Hall of Justice, lahat ng mga bigyan ng sentensya or lahat na magbibigay ng witness, anong ginagawa before sila start ang kanilang session? Ang lahat ng magwi-witness o maging doon sa mga hahatol o naghatol doon. Dahil ito ang Biblia, ang siyang source ng lahat. No? Yung kaya nga lahat tayo, kaya nga na-mention kanina ng isang young people, na hindi lahat sinusunod. Yung kung ano ang criteria, ano ang rules and regulation na kapag ikaw ay nasintensya. Kaya nga, lahat ng pinapatong sa kamay, pinapatungan ng kamay ng kalaban o ng hindi man kalaban, dahil lahat ng tao sa mundo ay naniniwala ang katotohanan lamang ay nasa Biblia. Kaya nga sabi, pawang katotohanan at katotohanan lamang ang sasabihin. But, wala tayong matago, hindi tayo ligtas. Kaya nga sabi, may mga criminals na ilang beses paulit-ulit na lang, nakulong na naman, nakalabas na, nakulong naman ulit. Dahil nga, hindi siya nagpa-judge, hindi siya nagpalinis. Kagaya namin, kaya nagpa-judge kami, hindi nyo na kami makikita sa dati namin. Dati naming buhay na pariwara, na yung buhay namin ay pagusto na lang. Kaya nga binigyan pala tayo ng Diyos ng will o sa Tagalog, kalayaan, will. Sariling pagpipili. Kaya nga ang importante ngayon, sa last days na ito, dahil darating na ang ating judge, yung totoong judge na magja-judge sa atin, maging yung mga judge dito sa lupa, ay siya ang magja-judge sa atin lahat. Habang tayo ay narito, lagi nating isipin na lahat ng bawat galaw, araw-araw ay may nakatingin sa atin. Kaya nga, kahit kung sa Ilonggo pa kahit anong tandaer mo, tanda ka talaga, yung hindi ka talaga mahuhuli sa physical na mga tao, pero ang Diyos talagang nakikita ang iyong ginagawa, inside out.
Kaya pagdating ng panahon, nagtataka ka, bakit ganito? In general, sa umpisa, talagang sasaya-saya ka lang. Kaya nga, sabi na, mention kanina, lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng mercy, ng grace. Habang tayo ay nabubuhay, may grasya pa tayo na tatalikod sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang babala doon is wag mo lang abusuhin ang grasya ng Panginoon. Habang nabubuhay ka, may pagkakataon ka pang humingi ng kapatawaran, humingi ng tawad sa lahat ng iyong mga nagawa at tatalikod ka. Hindi lang doon mag-stop sa paghingi ng kapatawaran sa lahat ng nating ginawa. But meron ka pang sunod na step is tatalikuran mo lahat yon. And now, kami ay confident na magsalita dito dahil ang buhay namin dati, no, lagi kaming kung para kaming mga sino na kung maka-judge kami sa ibang tao. Kaya nga mahirap magturo sa kapwa mo dahil ilan ang babalik sa iyo. Kaya nga sabi sa world na ito, wala kang right na mag-judge. Tama. But the Bible says, ang Biblia ay nagsasabi sa atin na binigyan tayo ng karapatan na mag-judge. Kaya sabi dito na the Bible tells us to judge, but judge with righteousness judgment. Merong standard according sa God's will, according sa salita ng Diyos. Kaya nga hindi tayo pwedeng mag-correct sa ating kapwa kapag wala sa salita ng Diyos. Dahil lahat ang ito ay babalik sa atin. Kaya nga sabi, kung kapag ikaw ay nalinisan na, kapag ikaw ay pinili na ng Diyos para sa kanyang purpose o para sa kanyang will na gagamitin kanya for God's glory, yun ay patunayan mo. Hindi lahat tayo ay nagsasalita, kaya nga mention kanina, tayo ay judge sa ating mga salita, sa ating mga gawa, sa ating mga pag-iisip. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, kaya ganyan ang nangyari sa kanya kasi ganito siya, ganito siya. Pag sinabi mong ganyan, ikaw ay hahatulan ng sobra pa sa paghatol mo doon sa kapwa mo. Kaya nga sabi, laging kapag tayo ay nakorek, isituit natin ay nandito tayo sa salita ng Diyos. Para kung tayo ay titirahin, hindi ka tatamaan kasi nasa taas ka nasa posisyon ka ni Jesus Christ. Kaya tayo, narito, dahil alam natin na walang makakakuha ng ating mga kasalanan, walang makakakuha ng kasalanan ng mundo. Kaya ito ang pinaka-purpose na pumunta si Jesus Christ dito sa world o dito sa earth na ito is not to condemn us, but to save us. Kaya nga sinabi, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Kaya nga minsan, kapag tayo ay, siyempre, di ba, kapag ikaw ay spirit-filled, minsan parang hindi mo na mapigilan, no? Makakita ka ng mga bakla or tomboy. Hindi naman yung direct, but indirect, kapag sila ay sensitive, madali nilang maramdaman na talagang ginajudge mo sila. Tayo naman, safe tayo kapag tayo ay nag-judge. Dahil alam natin ang katotohanan. Kaya in a way na hindi tayo padalos-dalos magsalita sa ating kapwa, oy, ikaw bakla, hindi ka mapalangit. Oy, ikaw tumboy, hindi ka pwede, wala ka lugar sa kalangitan. So, yun yung basihan na bakit tayo makapagsalita ng ganun dahil alam natin yung truth. Ito yung sinasabi sa Genesis 1:27, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Kapag tayo ay magsalita, talagang gagamitan na natin ang salita ng Diyos. At ito ay kanilang marinig kapag sila ay nakarinig ng truth. At yung truth na ito ang magpapalaya sa kanila. At nagpapasalamat tayo dahil nandito yung sister natin, si Sister Violeta, no, na talagang sinasabi niya na tayo ay magkapatid sa pangalan at dugo ni Kristo. Tama, hindi tayo pwedeng mag-judge sa appearance lang. Hindi tayo mag-judge sa appearance, but tayo ay mag-judge according sa standard ng Panginoon. Kaya nga tayo binigyan ng anointing to judge dahil tayo ay nagpa-judge na. Ngayon,
ito, ngayong sa panahon na ito po yung pagkakataon natin na tayo ay kinuha na ng Diyos sa kasalanan. Nandito na tayo sa liwanag, dati nasa dilim tayo. Kaya ito ang pinaka-foundation na binigyan tayo ng power and authority na magbigay ng guidance o ng direksyon sa tao na alam natin na siya ay wala pa doon sa kanyang tamang direksyon. Kaya sa umagang ito, nagpapasalamat tayo na meron tayong salita ng Diyos o itong ministry ito ay ginamit. Kaya ako, nagpapasalamat ako na-bless tayo sa buhay na ginamit yung sample si Ma'am Sally. No, kung hindi, walang matapang na tao na mag-judge sa kanyang ginawa o kung ano siya dati, hindi niya mararanasan kung anong may buhay siya ngayon. Ganon din ako noon. Ang buhay ko noon talagang walang direksyon. Hindi ko alam kung saan ako papunta, hindi ko alam kung saan ako galing, hindi ko rin alam kung ano ang purpose ko sa buhay ko, ano ang pwede ko makontribute, ano ang pwede kong maitulong sa kapwa ko believer, at hindi ko rin alam kung saan ako papunta. Ngayon na nasagot ko na ang 5 salita na yan sa buhay ko ngayon, ito yung sinasabi na if you are saved, you must be a savior to others. Kapag ikaw ay nasalbar na, ano ang gagawin mo? Ano ang gagamitan mo kapag ikaw ay nasave na ng Diyos? Para lang ba sa sarili mo lang? Hindi, para sa iba din. At ito ang pinaka-importante ngayon sa umagang ito na malaman natin na ang pinakagusto ng Panginoon sa atin ay masalba ang ating soul. Kaya nga sabi, na pag-usapan namin kanina, no, ni Sister Violeta, bakit ganun sis? Nagbalik na naman si ganito. Kaya nga ang pinaka-importante ngayon na talagang paingatan natin ang ating kaluluwa, ang ating soul. Kapag ano ang laman ng soul mo, yan ang lumalabas sa iyo. Kaya na-explain kanina isa-isa na kapag ang tao ay ang kanyang utak ay walang laman ng salita ng Diyos, siya ay walang kontrol. Pag gusto ka lang, kung ano lang mapasok sa isip mo, gawin mo agad. Kaya binigyan tayo ng will, no? Na mayroon tayong freedom, mayroon tayong kalayaan to choose. Pero may panahon na alam mo man na mali ang ginagawa mo, and yet ginagawa mo pa rin dahil wala kang kapangyarihan to say no sa mga bagay na alam mong ikagagalit ng Diyos sa iyo. At ganun din, naingatan din natin ang ating mga emotions. Minsan kapag tayo ay nawala na sa spirit, sa spirito, Holy Spirit is wala na sa atin. Kapag ikaw ay hindi na nagpa-under sa Holy Spirit, talagang makikita mo, yung talagang flesh mo ay talagang kapag ikaw ay nasaktan, talagang gaganti ka. Kaya ito ang naranasan ko ngayon, nakaranas ako ng, ina-accuse ako ng isang bagay na hindi ako ang persona, hindi akin perma, at talagang ina-accuse na ako to collect some of money na malaking pera. Ni sentimo wala akong natanggap. At andito ako na matapang dahil kapag ang tao, ang anak ng Diyos na nasa katotohanan ay matapang, may laban. At tayo ay ligtas kapag ikaw ay nasa katotohanan. Kaya sa umagang ito nagpapasalamat ako dahil narinig mo ang bawat isa na bold na kaming magsalita dahil wala na kami doon sa dati namin. Kaya ngayon, sa umagang ito na lahat kami ay tatayo at magpapasalamat, magpalakpak na kami ay meron ng kalayaan at meron kaming anointing to judge at marami pa kaming dapat kukunin sa dilim. Nandito kami all together na kami ay pupunta sa darkness dahil kami ay meron ng ilaw at meron kaming power and authority to really put them out from the grave. Dahil kami ay narito, kaya nga ginagamit itong pulpit na ito, dahil tayo ay pull out sa hell. Kaya sa oras na ito, alam ko na marami ang nagpapasalamat sa aming live stream, nagpapasalamat na kami ay tuloy-tuloy na nagpapagamit at binibigay namin ang aming buhay sa aming Lord, sa aming Panginoon, sa aming Father in Heaven, na darating ang araw kapag kami ay nahatulan na, tatayo kami sa harap ng Diyos according sa aming mga gawa. At magandang umaga sa umagang ito at kami ay napapasaya
dahil kami ay naging kagamit-gamit ayon sa plano ng Diyos. At sa umagang ito, alam ko na meron kaming mga kapatiran dyan na hindi nyo pa natanggap ang inyong salvation. Tanggapin ninyo si Jesucristo na siyang nagbigay ng buhay sa ating lahat. At alam ko merong young people dito na sila ang maglilid sa inyo. Sino ka man, bata ka man, matanda ka man, kailangan mo ng kaligtasan sa oras na ito. So let us pray. Let us pray. Itaas natin ating mga kamay. And let us talk to God with all our hearts because He is looking into our hearts. Sabayan niyo ako sa ating panalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat na naparito ka para ako ay iligtas. Naniniwala ako, Panginoong Jesus, na ako ay may pag-asa pa. Salamat dahil tinuruan mo ako na ang kailangan ko lang gawin ay bumalik sa iyo. Salamat dahil naniniwala ako na kapag ako ay nagdesisyon na bumalik sa aking Panginoon, hindi mo ako iiwan o itataboy. You will never leave me, Lord, nor forsake me. I love you, Jesus, and I believe this is the start of my new life in you. By the power of your Holy Spirit that I receive from now on. My name will be written in the book of life. I'm a new creation. The old has gone and the new has come. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Awitan natin ang ating Panginoong Jesus na higit pa sa kanyang iniisip ang plano niya para sa isa't isa sa atin. He is moving. We believe by faith. Thousands of His mighty angels are working now in the prayer that we speak out of faith. Marami nang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katibay.
to